Balik tayo sa mundo ng IT, guys. So, kamakailan lang inano na ng ano nga yan? Owner ng Facebook. Nakaraang Facebook na ngayon ay Meta na si Mark Zuckerberg na mawawala na nga ang pinag-aaral yung mobile phone. Laharan niya itong sinabi sa media, sa internet. At kamakailan lang din walang tigil sa pagsasaliksik ang kisay at paano mapa-unload ang 6th generation bandwidth at frequency. Siguro nga papunta na tayo sa isang mas futuristic world na napupuno ng teknolohiya. Yung nakaraang DICT secretary na Secretary Ivan Jan Uy rin, alam rin niya yan. Kaya walang tigil silang nagpapakalat ng IT infrastructure sa Pilipinas. Dahil gusto nga nilang mapalawag yung information tech sa buong bansa. Lahat mabilisan ang pag-unlad ng teknolohiya. Hindi mo na itatanong yung Oculus Rift ng year 2000 na naging Google Cardboard noong 2016 ngayon, naging 2016, naging isa ng Orion Meta Smart Eyeglasses. Ganyan ang improvement ng teknolohiya. Hindi kagaya ng iba dyan. Kaya ako, bilang isang IT rin, eto rin, meron akong isang librong na isulat na napupuno rin ng teknolohiya. Kung hindi mo na itatanong, mga pare ko, kahit ako isang magsasaka lamang sa Surigao del Sur, ay nakapagtapos ng information tech. Kaya medyo updated din ako sa mga teknolohiya. News at information about technology. Hindi ako nag-i-English hindi ako yung kagaya ng mga taong pure in English words. Hindi mo rin na itatanong, kapag trabaho rin ako sa AT ng Amerika, it's telecommunication company over the States. Alam mo ang kaibahan pare, dito meron tayong smart, tinatawag na telephone company. Nagsimula tayo ng PLDT, that's 2 generation technology. Umunlad tayo sa smart. Yan na yung pinang simpak natin, yung Nokia phone. Umunlad tayo ng smart, globe, touch mobile. Ngayon may dito na. Yan ang Pilipinas pare, may telephone company. Pero alam mo bang ang kagandahan yan? Alam mo ba yung kaibahan pare ko? Sa Amerika kasi, ang dami nilang tower Ang lawak ng Amerika, super dami nilang tower, kaya super bilis ng data file transfer nila at ang bigat ng frequency. Super bilis. Nasa 6G na sila pare ko. Tayo Pilipinas, since tayo Pinoy. Base sa sa last year ng DICT, nasa 1,000 yata yung tore from Luzon to Mindanao na na-establish based sa seminar na inatinan ko. Ito yung tawag nilang governance ng DICT sa buong Pilipinas. Kung ikukumpara mo sa AT&T Paris, super rami Mas marami yung sa kanila kasi more than 16,000 towers sila. Saka yung nila, yung mga cables sa baba, super lalaki. Yan yung kaibahan. At ang kaparehas ng AT&T ay telephone communication o frequency. At ang kapareha naman nito based since parehas silang data provider seller, so marahil baka mamaya magbenta na ng Pilipinas ng smart glasses kasi kailangan nating mag-adjust Baka lang magbenta na yung smart globe tsaka ng smart glasses. Kasi sa Amerika ang kagandahan, sila yung internet provider, sila rin yung nagpo-provide sa kanila yung SIM activation, sa kanila yung data, sa kanila yung internet, sa kanila rin yung device, sa kanila rin yung R&D. Siguro ang kaparehan nito, baka mag-adjust ang Pilipinas. At di kalaunan, baka magbenta na nga rin. Kung sakasakali lang Kasi entry pa lang ng introduction ni smart na. Mark Zuckerberg ng smart eyeglasses. Baka nga lang, i-adjust ng Pilipinas yan at bumili na sila dito. Anyway, move on. Alam mo bang ang smart glasses ay meron na ring product sa AT&T. Kaya gusto ko lang i-share. Hindi nga talaga imposible na mawala na yung mobile phone sa buong mundo. Ito ay mapapalitan na ng smart eyeglasses. Reality check, pare titignan mo yan sa company ng AT&T. Alam mo bang AT&T pare?
nagbebenta sila ng mobile phone. Kami, na agent, ang nagbebenta niyan. Tumatanggap kami ng tawag at nagre-reserve. Kaya alam namin yan. Alam mo ba yung Meta? Yan yung smart glasses ngayon ng Facebook. Nakabenta na yan sa AT&T, naka-plug. At $329 monthly US dollars. Kaya, bilib na bilib ako ha. Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. Alam mo yung yung kaka-announce ni Mark Zuckerberg na mawawala na daw ang mobile phone. So mapapalitan na siya ng smart glasses. Sobrang tuwa ko, pare. Kasi before niya na i-announce yun, nakapagsulat ako ng libro. Ito yung tinatawag kong, though fiction siya, nandun lahat ng teknolohiya, nandun ang napag-aralan ko, pare ko eh. Sa buong 6 na taon. Alam mo ba kung gaano kabilis yan? Sobrang tuwa ako nung nag-update si Mark Zuckerberg ng smart eyeglasses. Kasi hinulma ko mismo yan. Sa kwaderno ko. Naka-kwaderno yan. Inma ko yung spare parts niya, yung LCD, yung circuit board, yung functionality ng smart glasses. Sobrang tuwa ko Nag-announce siya. The newest technology of the future. Smart eyeglasses. Though hindi nyo napapansin kasi medyo focus sa buhay. Ako, na-update ako doon sa niya. Ito yung mundo ng IT, pare. Hindi ito mundo ng mga kagayang tipo ng ito yung mundo ng R&D, Research and Development. Alam mo ba yung kasabay ng research ni Mark Zuckerberg tungkol sa mixed reality? Diyan ang kinuha kong kurso, pare ko Nagtapos ako dyan ng IT gamit yung simpleng karton lamang, pare ko Simpleng karton na may glasses na nilagyan ko ng mobile phone na ako mismo yung gumawa ng animations niya. Yan ang tinawag namin dating virtual reality. Pero ngayon sa kasaluk 25, tawag niyan mixed reality na, pare ko Alam mo yung sobrang bilis ng R&D? Ganyan ang Amerika. Kaya sa mga gustong mag-IT, dyan tayo, pare ko Hindi tayo sa computer lang, yung animations, design, mamamatay ka sa research and development. Hindi tayo yung tipong yung Python, hindi. Tayo yung tipong research and development. Anyways, naisabi ko na yung smart glasses ni Mark Zuckerberg. Bilang Pinoy, ang masasabi ito yung smart glasses ni Mark Zuckerberg. Ito yung terahertz. Ito yung Keysight. Ito yung equipment. Ito yung frequency. Ito yung item. Ito yung frequency. Ito yung data provider. Ang Keysight kasi, pare ko speaking of Keysight, ito yung kumpanya na na-research paano pataasin yung latency ng frequency na na-receive ng device. So, from 5th generation na frequency, pare ko, ng Keysight, i-upgrade nila yan ng 6G. Yung kay Zuckerberg naman, ang kagandahan, ito yung device. Ito yung device na magre-receive ng frequency na magiging teknolohiya. Ito yung sinasabi namin na papunta na tayo sa futuristic world. Ito yung wala ng smartphone, pure on iron mo, baka nga di malamang maging Iron Man na yan. Ito yung glasses ni Mark Zuckerberg. Ito yung frequency ng Keysight, nandiyan light. Yan ang mangyayari ngayon. Kaya nga in-announce ni Mark Zuckerberg na wala na ang mobile phone. Mawawala na yan. Kasi mapapalitan na yan ng smart eyeglasses. Alam mo kagandahan sa Pilipinas, pare ko nakakapanghinayang kasi nag-resign si Secretary Ivan ng DICT. Siya kasi yung may alam Alam ni Secretary Ivan Dyan yan Kasi nung nakaraang taon naka-attend ako ng seminar. Ito yung pagpapakalat ng DICT ng maraming tore sa buong Pilipinas. Ito yung pakalat ng gobyerno ni Marcos ng mga sub-internet cable para mapabilis ang data transaction ng Pilipinas. Sa ngayon, ang update nila yata kasi yung sa AT&T nung nagtrabaho ako nung mga nakarang taon, ang alam ko sa AT&T, pare ko, maraming to United States. Kaya nakakapag-produce sila ng 6th generation bandwidth at 6th generation technology. Sa Pilipinas kasi, pare, maliit lang Hindi ganon karamihan ang tore na nailagay ng
administrasyon sa Pilipinas. Kaya yung bandwidth na narid natin hanggang 5G pa lamang. Pero kapag pag naparami yan, malamang mag-a-adjust tayo from 5th generation to 6th generation. Nai-share ko lang to kasi ako rin isang information tech na tawag nito, degree holder na enthusiast. Kahit hindi ako yung tip nakadikorbata, at least adjust na yung utak ko nakaka-adjust sa impormasyon. Alam mo yung kagandahan dati sa administrasyon yung ngayong administration ni President Marcos, patuloy ang bilis ng develop nila. Hindi ko lang alam kung ano nang nangyayari ngayon, pero last year meron akong nakita doon na surprise ko, pare ko. Meron ng alternate world yung telco. Ito yung satellite imagery, ito yung mapa ng buong Pilipinas. Ito yung alternate world, pare ko. Meron na yung frequency. Ko lang na pero na-remember ko na i-discuss yan ng DICT. Kaya nga sabi ko, malamang baka mag-adjust na tayo sa wala nang mobile phone. Ang mangyayari niyan, puro smart eyeglasses na. Puro 6th generation na tawag nito, devices. Yung alternate reality, alternate world, mixed reality. In fairness noong 2016, graduate ako ng IT, ang ko lang virtual reality, pare. Paano ko ginawa yon ng mag-isa? Ginamit ko yung Unity, nag-create ako ng animations, not in two-dimensional. It's a 3-dimensional animation. Bumili kami ng devices. Hiniram namin yung isa actually, kasi hindi namin afford Meron kaming carton. Ginawa ko yung tawag nito, application in Unity. Naka 3D yan, pare. Walang tawag Ang bigat, 300 MB. Pero high quality Nandyan yan. Ginawa ko, simpleng laptop lang. Gamit yung Unity. Ibinuild ko siya. Tapos ginawan ko ng mobile app. Bumili kami ng device. Ang gamit nun, karton. Isang karton lang yun pinakauna namin. Tapos i-install ko yung application sa cellphone na nawarak na Sira, hindi kinaya ng mobile device ko. Ilalagay namin yan doon sa karton. Tapos magsisilbing parang Oculus Rift yan, pare ko. Alam mo yung Oculus Rift sa teknolohiya. Ito yung 90s na virtual reality setup. Super bigat, super laki. Yung ginamit namin, karton. So, ilalagay mo yung ilalagay mo app sa mobile phone mo, i-build mo, naka-virtual reality. Applications ilalagay mo sa karton, isusuot mo sa mata mo. Yan ang pinakaunang nagawa kong mixed reality na application. Kaya ako graduate ng information tech. Super sayo ko nag-adjust siya. After 10 years. Smart eyeglasses na ngayon, pare. Hindi na siya yung tipong cardboard lamang. Hindi na yan yung tipong, yung tawag nito, headset. Ginawa ni Mark Zuckerberg, isang meta. So, mga pare ko, dyan lang mo tayo Hanggang dyan lang tayo sa mundo ng IT. Hindi ko pwedeng i-share lahat sa inyo. Konting lang yan. Konting real talk sa mundo ng mga information technology. Anyway, nasabi ko na yung telco, nasabi ko na yung bandwidth, nasabi ko na yung satellite, nasabi ko na yung devices. So, good luck, pare ko. Yan ang mundo ng information tech, research and development, super fast solution. Bye-bye. Nakakasayang lang kasi nawala si Secretary Ivan dyan. Ganun din kabilis ang mga nangyari sa DICT ngayon. Adios.